Ba? O, makasaysayang araw sa ating lahat, ano? Ang tanong ko sa inyo, nagsisimula pa lang ba sila dito? Ano na yung natutuhan nyo sa readings in Philippine history? Gusto ko malaman. Anyone? Anong bago? Chapter 2 na to eh. Anong nangyari sa chapter 1? Oh. What is history? Spanish contact na kaya kayo? Ay, may early Philippine society. So, nag-historiography pa lang sila. Okay. Mahalaga yung ginagawa ng teacher nyo kasi ganito. Imagine, there was a time when, nung unang nag-aaral ang mga tao, ang tingin talaga nila sa sarili nila, bobo yung mga ninuno natin. And that is one of the reason why ang perspective talaga natin, kumukuha tayo ng ginhawa sa ibang bansa. Kasi ang narrative, salaysay, saysay, ang narrative lagi ay ang magaling at nagbibigay sa atin ng kultura ay ang ibang bansa. Hindi natin naisip na may galing yung mga ninuno natin kasi yung history natin sinulat sa perspektibo ng ibang tao. Kaya, mahalaga na meron tayong sariling pananaw ukol sa kasaysayan na yun. At nung nagkaroon na tayo ng sariling pananaw, naglalabasan na yung mga documents. Ito yung pinag-aaralan nyo ngayon. Ito yung premise nung pag-aaralan nyo yung unang tao sa Pilipinas. Sinaunang bayan. Because humuhugot tayo ng identity sa kanila. Kasi may nagsasabi, hindi naman kami Pilipino. Moro kami. Yung iba sasabihin, hindi naman kami Pilipino, Bisaya kami. Pero pag tinignan nyo yung mga sources at tinignan nyo yung mga artifacts, ibig sabihin yung mga gamit na ginawa ng mga ninuno natin, may makikita kang pattern. Okay. Kung alam nyo yung Manunggul Jar, di ba? Sa National Museum, pag pumunta kayo sa Manila, pupuntahan nyo yun, meron bangka. Diba? Tapos may tao, di ba? Bakit bangka yun? Hindi naman nakasulat kung bakit, di ba? Saka mo yung lalagyan ng history. I-interpret mo. Kasi ang history, hindi lang siya facts. May interpretation din. At yung interpretation ay base din sa perspektibong kultural. Yung kultura, ibig sabihin, yung paniniwala ng mga tao. At ang paniniwala ng mga tao nun, apparently, sa Palawan, sa Tagbanwa people, ay pumupunta sa kabilang buhay ang tao sa pamamagitan ng bangka at dagat. So, ano ibig sabihin nun? Kasi maritime culture tayo. Tayo talaga, kaya sa Butuan, nakikita nyo yung mga bangka na mga ninuno natin, nahuhukay nila. Siguro, bilang pangwakas, meron akong memorable na visit sa Zamboanga noong 2019 na pumunta ako sa libingang Muslim dito sa may anong highway ba 'yon? Dito sa tabing dagat? Sinunok? Ano? Yun. Basta yun. Yung nakita ko, nakakita ko ng grave marker. Ibig sabihin, yun yung ang tawag dyan sa Katoliko, lapida. Pero pananda yun, pananda. Ang tawag doon, sundok. Yung sundok, pag nakita niyo yung disenyo ng sundok, para siyang, kahoy. Pero pag tinignan yung mabuti yung kahoy na yun, meron yung isa pang kahoy. So pag tinignan mo yung kahoy na yun, tsaka yung kahoy na yun, tao siya na nakasakay sa bangka. So Palawan, may connection dito, sa Zamboanga. At sa Basilan, sa iba pang lugar, dito sa Sulu area, sundok din yung grave marker. Pag tinignan mo naman sa Butuan, ang mga kabaong nila ay bangka. Pareho yung paniniwala, sumasakay sa bangka ang kaluluwa. Kaya doon din nila nilalagay. Cagayan de Oro, may nahukay, bangka din. Masbate, bangka din yung kabaong. Sa Cordillera, bangka din ang kabaong. Sa Batanes, may kita nyo, nakalibing nga sa lupa, pero yung grave marker ay hugis bangka.
So ano ang sinasabi nito? Pag tinignan natin yung sinaunang Austronesian natin na kultura, ito'y paalala sa atin na kahit iba-iba tayo ng kultura sa Pilipinas, meron tayong pinagmulan. At yung pinagmulan natin, magagaling na tao. Silang nakaimbento ng bangkang may katig. Bangka, katig. Na nagbabalanse. So kaya, umabot yung lahi natin, yung DNA natin, yung lahi natin. Ibig sabihin, nagtsuktsakan sila. Nagparami. Diba? It's all about that. People is all about, people having sex and then, going to the world. Mga kamag-anak natin hanggang Pacific Islands, Indonesia, Southeast Asia, Pacific Islands, hanggang Madagascar sa Africa, hanggang Easter Island sa South America. Pati yung mga Maori sa New Zealand, lahat yan, may kamag-anak. So, ang tip ko sa inyo, marami yung readings nyo. Marami yung readings nyo. Pero iintindihin nyo lang ano yung daloy ng kwento. Marami kayo may memorize yun. Pero mahalaga dyan, na-gets nyo ba yung kwento? Na kung paanong, ako nga ang challenge ko dyan, yung 5-minute challenge. Paano mo ikukwento yung kwento ng bansang Pilipinas sa loob ng 5 minuto? Diba? Na ang shortcut lang naman, basically, diba? Ang mga ninuno natin na may maritime culture, diba? Na namuhay, na may mga may mga iba-iba na wika, iba-ibang kultura, pero may mga patterns. Nag-uusap sila dahil may trading, may dagat, may ilog, may bangka na nagkokonekta sa kanila. At sila rin ay nagkakaroon ng pang-aaway, kaya may bagani, pangangayaw, may mga Iranon, may mga balanghingi na sila ay lumulusob sa isa't isa. May warfare. Kasi pagka yung sandugo, na-break yung agreement nyo, you go to war. Para may yung dangal mo mabawi. At ang gusto ng bagani, pag lumalaban siya, kumukuha siya ng kaginhawaan. Nagdadala siya ng dangal at kaginhawaan. Pagkain. So, ang pinakamahalaga sa tao noon, kaginhawaan. Dumating ang dayuhan, kinuha yung kaginhawaan na yon. Nagpakilala sila ng mga bagong pananampalataya. Ang ginawa natin, inangkin din natin yun. Islam, nung dumating mas maaga pa sa Christianity, dayuhan din naman yun. Dayuhan yung relihiyon. Pero tinanggap ng Moro. Tinanggap niya at ginawa niya ring Pilipino. So, yung ginagawa ng Pilipino, hindi niya nabubura yung culture natin, yung pagdating ng dayuhan. Tinatanggap natin. At pinapayaman natin. Pero kung may pangapi, labanan. So may revolts na nangyari, 100 revolts, hanggang umabot tayo sa punto na nagkaroon nagkaroon ng economic changes, nag-aaral ang elite, nagkaroon sila ng pera Sila ay nag-ilustrado, humingi sila ng reforma. Kasi makikita mo lang na pangit pala yung bayan mo pag pumunta ka sa ibang lugar. Dahil may pagkukumparahan ka. Wala pang TV nun So, humingi sila ng pagbabago, pero nabigo sila, kaya nag-emerge yung Philippine Revolution. Pero, ang isip ng tao noon, bago yan, Moro kami, Bicolano kami, Ilocano, Bisaya, Tagalog, Kapampangan, lahat yan. Pero yung writings nila, yun na nagkaisa sa atin. Yun yung readings nyo. Yung mga readings na yun, yun yung nagkaisa sa atin. Para mapil natin, isang bansa lang tayo. At doon na isilang yung bansa natin. Na nakaka-identify tayo sa isa't isa. Sinakop tayo ng Amerikano, kahit malaya na tayo. Di ba, dumating ang Hapones, pero hindi tumigil yung ating aspirasyon. At nung malaya na tayo, nagkaroon pa rin ng mga hamon doon sa pagkakaisa natin, sa pagkabansa natin. At isa na nga yung nangyari noong martial law. Diba? Kapwa Pilipino na natin, yun ang api sa atin. May maganda siyang ginawa na guminhawa ang ilan, pero ang kapalit nun, maraming nagdusa din. At bumaba ang ating ekonomiya. Nabawi natin yun sa people power. Diba? Pero another hamon na naman ng demokrasya. Paano ba natin gagamitin yung demokrasya, yung eleksyon, para guminhawa ang tao at inklusibo na hindi inaapi ang Muslim, hindi inaapi ang mga babae, hindi inaapi ang mga LGBT. Diba? Lahat yan ay
kailangan isama dahil lahat ay bahagi ng bansa. At yun yung hamon na hanggang ngayon, tinetread natin kung mga pandemya, ganun lang kwento. Simpleng-simple. Paano tayo nabuo bilang mula sa pagiging bayan, pagiging bansa, no? Sa aspirasyong ina natin yung bayan natin. Na kailangan mahalin natin dahil minamahal din tayo. Binibigyan tayo ng resources, ganun, na gumiginhawa tayo. So, ano ba ang punto ng pag-aaral? So, what's the point? Diba? Ano ba ang point niyan? Ang point niyan, you cannot love your country if you do not know her. Hindi mo pwedeng mahalin ng isang tao kung hindi mo siya kilala. So, kaya kailangan, alam mo muna yung kwento niya, dahil yung kwento niya, yun ang pagkakakilanlan mo. Kung ang pagkakakilala mo, bobo ang mga ninuno natin, bobo din ang tingin mo sa sarili mo. Pero, kung matalinong pagkakakilala mo sa ninuno natin, yun din ang magiging ekspresyon natin. At hindi natin pwedeng harapin ang mundo kung hindi natin kilala ang sarili natin. So, yun talaga yung giginhawa lang tayo kung magkaroon tayo ng identity, na nagtitiwala tayo sa sarili natin, hindi yung tingin natin sa sarili natin, tamad tayo, bobo tayo. Diba? At nahuhugot mo yan sa kasaysayan. At yung pangalawa, so identity number 1, pangalawa, yung matuto ka sa pagkakamali ng mga ninuno mo. At malalaman mo lang yan kung nag-aaral ka ng kasaysayan. Kasi kung hindi mo natututuan yun, iboboto mo lang na iboboto yung mga tumaranta. So, yung mga nagkaroon ng pagkakasala sa atin, di ba? So, yun po, no? So, yun ang mahalaga. Kasi ang atin pa ring pangarap, pagbubuo ng bayan. Pagbubuo ng bayan. Yung walang naaagrabyado. Di ba? Okay? Any questions? So, wala nang ituturo si coordinator? Hindi, mapapadali nga kasi hindi, mapapadali yan. May outline na kayo. Di ba? Kasi mahalaga po yung outline. Nalaman ko yan na mas madali pa lang mauna mo munang makita yung outline saka mo makita yung Asia, may outline ka. Joke, nagbibiro lang ako. Alam ko. Yes, sir. Siyang tunay po, sir, sapagkat paano ang kalayaan ko kapag wala ng wika. Yun din, oo. At yung kung wika usapin, hindi lang yan Filipino. Yung wika yung Bisaya, yung wikang Subanen, diba? Kailangan alagaan din natin yun. Wikang Chabacano, diba? Kahit Spanish yan, Pidgin Spanish, yan ay wika natin. Wika pa rin natin yan. Tsaka, hindi lang sa history makikita yung kultura natin, pati sa mga laro, pati sa mga kanta, diba? Alam niyo may kanta na Note Bayas, ba yun? Oo. Yun pala, ano pala yun? Ginawa pala yun ng isang, Spanish na ayaw umalis ng Zamboanga kahit umalis na yung mga Kastila. Kaso parang ang dating, bakit ganun yung image na gustong sabihin about Zamboanga? Bakit wag mo siyang pupuntahan? Actually, kanina ko lang siya na akala ko too far. Akala ko sinasabihan niya, don't you go too far. T-O-O, far, Zamboanga. Parang sinasabihan mo yung Zamboanga, wag kang lalayo sa akin. Hindi pala siya ganon. Huwag kang pupunta sa malayong Zamboanga. Yun ang sinasabi niya. Huwag kang pupunta sa malayong Zamboanga. Di ba parang ang dating, parang sinasabi mo sa mga tao, huwag kayong pupunta dito. Kasi magulo, ganon. Hindi naman magulo, di ba? Oo. Kailangan na yun. Kailangan nating. Pero, hindi man magulo, marami pang dapat ayusin, madami pang dapat trabahuhin. Di ba? Lalo na sa pananaw natin sa isa't isa. Baka kailangan mag-usap pa tayo, baka hindi pa natin totally naiintindihan ang bawat isa. Dahil ang Zamboanga isang multicultural city. Sa Pilipinas, iilan lang ang mga multicultural cities. At napakahalaga na magkaintindihan. At nagkakaintindihan lang kung may diskurso at pag-uusap. Sorry umaba, pero thank you very much, no? Oo. Tama. Alright, let's go. Sige.